Hello, Hello, hello. Anong religion mo, brother? Christian. Christian. So, Catholic ka, bro? Dati. Dati kang Catholic, edi hindi ka na Kristiyano. Paano mo nasabing hindi? Kasi ang original, Catholic lang ba ang kinoconsider as Christian? hindi, ang original na Kristiyano is Catholic eh. Edi hindi kayo original kahit merong some truth sa inyo. Kunyari, sabihin nyo, Jesus Christ is God, katotohanan. Trinity is God, one God, katotohanan. Pero kayo ba yung original na tinawag na Kristiyano? Christian, ang definition naman ng Christian ay hindi ang Catholic Hindi, kasi ganito, ang history niyan, makikita mo siya sa ano bang history ng word na Christian? Saan ba, kanino ba unang ginamit yan? Makita mo yan sa Acts 11. Acts 11 if I'm not mistaken, no? Na yung mga tao sa Antioch or yung mga tagasunod ni Jesus sa Antioch is ang tawag sa kanila before Christians is hagios or mga banal, di ba? Yun yung tawag sa kanila dati. Kaso si Haring Agrippa or si King Agrippa, no? Ayaw niya na tawagin yung mga tao na yun na santo or mga banal. Ayaw niya. So tinawag niya silang Christians, no? Kristiyano, panglalait. 'Di ba? Na sabi na ito hindi naman kayo banal, tagasunod lang kayo nitong Kristo na tao. 'Di ba? Ayun lang yung ginamit na yun, panglalait yung salitang Kristiyano. Pero anong ginawa? Niyakap yan nating mga Kristiyano na kasi para sa atin si Jesus Christ ay Diyos at tao, no? So yun, kahit sabihin ni Haring Agrippa na tagasunod tayo ni Jesus Christ, wala tayong problema doon. 'Di ba? Kasi sinusunod talaga natin si Jesus Christ. Kaso ang problema, kanino sila unang ginamit? Sa mga taga-Antioquia, no? At si Saint Ignatius of Antioch, no, around 107 AD or 110 AD, sumulat siya sa mga taga-Smyrnians. Ang sabi niya, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. No, so yung Antiochian, no, na isang Kristiyano, tinawag niya yung simbahan ng mga Kristiyano bilang Katoliko. No, so ang original pala na Christian is Katoliko. Di ba? Yung pala yung original, yung kung pupunta tayo 2,000 years ago. Consider pa sila as Christian? Yes bro, oo. Kasi nga, Catholic nga sila eh. Ibig sabihin, Katoliko sila? Oo, yes. Saan? Wala naman nabanggit na Sige. Makikita natin yan sa wala Mark 11. Wala naman nabanggit na church na pinupuntahan nila Sila nga yung church eh. Diba? Kung nasaan nagsasama-sama, yung sinaunang grupo na yon, no, is sila yung church, no? At nagiging physical church or simbahan kung saan sila naglulungga. 'Di ba? Yun lang 'yun. 'Di ba ang kasi ang problema noon, hindi sa panahon kasi ngayon, kaya ang pinag-uusapan nga natin, sino ba yung original, hindi yung ngayon. Original ang tinutukoy natin. Ibig sabihin, 2,000 years ago talaga. Yung original nga eh. Yung ngayon kasi considered talaga. Yung ngayon kasi considered. Limitahan yung Ito nga papaliwanag ko nga ngayon sa iyo. Yung Christian kasi ngayon. Ito lang yung gusto kong sabihin. Makinig ka muna. Yung Christians kasi ngayon, kino-considered kayo na Christians, pero wala sa inyo ang 100% truth or ang fullness of truth, wala sa inyo. No, meron kayong truth. Si Jesus Christ ay Diyos. No? Ang Trinity ay Diyos. That is the truth. Totoo. Mary. Diba? Ano masasabi mo kay Mary? Mary is the mother of God. That is the truth. Because Jesus is God and his mother is Mary. So therefore, no? Mary is mother of Jesus, which is who is God. So, Mother Mary is mother of God. Kinasangkapan si Mary bilang True. Yes, kinasangkapan siya. So therefore, hindi na siya mother of God. Kahit kinasangkapan siya. Kahit may, parang hindi ko nabasa sa Bible na sinabi ni Jesus Christ na ina niya si Maria. Hindi mo makikita. Kahit first, tignan mo bro.
Para pag nabasa ko sa Acts, para pag nabasa ko sa mga gawa, para pag nabasa ko sa mga gawa, sa Acts of the Apostles, na si Mary is mother of Jesus Christ. Sinabi niya, na alam mo yung kwento nung first Yung miracle woman, ni Jesus. yung woman, alam ko yon. Yung woman, yung tinutuwag doon kasi, yung tinutukoy kasi doon na woman, is yan yung parallel doon sa sa Genesis 3:15. Mabasahin ko sa iyo 3:15 na, Genesis 3:15. Pero hindi niya sinabing nanay. Hindi nga, kasi nga pinaparallel niya ito, tama. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring, no? And hers will strike your head, and you will strike his heel. Diba? So, yung tinutukoy ni Jesus na woman is yung woman na tinutukoy dito sa Genesis 3:15, noon na magkakaroon ng anak na lalaki, at yung anak na lalaki na yon, no, is tatapakan yung ulo ni Satanas. Diba? So, yun pala yun. Yun pala yung tinutukoy na woman. Diba? Kasi makikita natin yan sa Acts, sa Acts 1. Diba? Pakita ko sa iyo, bakit siya mother of Jesus Christ, Hindi naman ako tumatanggi ng, sabi mo kanina, hindi Hindi niya tinawag. So agree ka na. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi niya tinawag na nanay. Mali ka na naman eh. Hindi niya tinawag na nanay pala. Pero nanay niya, agree ka? Oo, siya yung nagluwal ang sabi ni Elizabeth, mother of my Lord. So, Lord ni Elizabeth, si Yahweh. Di ba? Si Elizabeth kasi ay Hudyo. Diba? What is it to me? No, that the mother of my Lord have come to me. Diba? Yung sabi niya. Diba siya Deuteronomy, yung sinabi, diba, ang Lord at si God ay iisa? Oo. Our God, sa Deuteronomy 6. Yung Hear, O Israel, your Lord, your God is one. Yun. So, mother talaga ni Jesus Christ mother talaga ni Jesus Christ si Mother Mary. Which is si Jesus Christ is God. Hindi ka naman agree. Hindi ka naman disagree doon. Nanay ni Jesus si Mary. Kasi at Diyos si Jesus Diba? Kung Diyos si Jesus, nanay nga ng Diyos si Maria. Ibig sabihin, pinagdala niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos. Kaya nga ang original na term or title kay Mary is Theotokos. Ibig sabihin, God-bearer, tagapagdala ng Diyos sa tiyan niya. Pinagdala niya sa tiyan niya ang Diyos or sa sinapupunan niya ang Diyos, di ba? Sino ba ang nagbubuntis? Mga nanay. So, nanay. Pag sinabing nagdadala sa tiyan, is nanay. Di ba? Nanay ng Diyos, tagapagdala ng Diyos sa tiyan niya. Nanay siya ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, nilikha niya yung Diyos sa tiyan niya. Mali yun. Di ba? Hindi yun ganon. Ibig sabihin lang, dinala ni Maria ang Diyos sa kanyang tiyan. Kinasangkapan. Tama naman, wala naman kaming tutol dyan. Kaso ang problema lang, kapag pinalitan nyo, ginawa nyong incubator, sabihin nyo, incubator si Mother Mary, blasphemy. Napakabastos naman nun. Ginawa nyong incubator. Ang daming born again na nagsasabi, incubator si Mother Mary, incubator. Grabe ba? So, ano pang problema mo? Incubator. Biruin mo yung nanay mo, incubator. Para pag sinabi ko, yung nanay mo, incubator mo lang. Di ba nananalangin kayo kay Mary? Hindi kami depende sa definition mo. Kasi kaya kami ang definition kasi ng pananalangin is communication to the unseen or pakikipag-communicate sa mga hindi nakita or sa mga espiritu. No? So yun yung prayer or prayer sa French. Sa French prayer. No? Tapos sa Latin precari. No? So yan yung tinatawag na ano ba yan sa English? Petition, kung tawagin sa English. Diba? So, ibig sabihin, ang gusto ko naman tanungin, doon mo tayo sa dasal. Kasi, sabi mo nagdadasal kay Mary. So kaming mga Katoliko kasi, hindi namin sinasabi na
directly kay Mary kami nagdadasal para to pa rin ni Mary yung mga kagustuhan namin. Hindi ganon. No? Ang nagdadasal kami kay Mary kasi ang inaas namin siya kasi nga hindi naman namin siya katabi lang para kausapin. 'Di ba? Nandun siya sa langit kasama ni Jesus Christ. 'Di ba? So ano bang way para makausap siya? Through prayer. 'Di ba? Ano bang inaas namin sa kanya? Pray for us sinners. No, kasi makikita natin 'yan dito sa Revelations 5:8. Yan kita mo babasahin ko. Yan. When he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. No, so itong 24 elders na to is lumuhod or nag-fell before the Lamb sila. Sino ba tong Lamb? Yung Lamb na to si Jesus Christ. No? So therefore, tas anong dala-dala nila? Mga insenso, no, na panalangin ng mga santo. 'Di ba? So yun pala yun. 'Di ba? Hawak-hawak ng mga santo yung panalangin natin tapos ipinipresenta nila to kay Jesus Christ. 'Di ba? Hindi 'di ba? Hindi tayo mismo or hindi yung mga santo mismo ang hinihingaan natin ng tulong kundi si Jesus Christ ang hinihingaan natin ng tulong. No, kaso ang kunya, no one, may sakit yung tatay ko. Pwede mo bang ipagdasal yung tatay ko na gumaling na? So ganun lang din yun sa mga santo. Humihingi ako sa iyo ng tulong sa pagdadasal, pero hindi ibig sabihin na hindi ako nagdadasal. Nagdadasal din ako, humingi ako ng tulong sa iyo para magdasal para sa akin. So dalawa na tayo ngayon nagdadasal para sa tatay ko. Kasi the more the better. Mas maraming nagdadasal para sa iyo, mas better. 'Di ba? Ganun siya, bro. Yung mga nasa langit na. Ibig sabihin yung mga nasa langit na nagdadasal pa rin sila. Oo, kasi ganun talaga ang ginagawa natin. No, ganun ang ginagawa natin sa langit, worship, prayer, pag-glorify kay God. Yun, eternally. No, ngayon kung ayaw mo ng ganun, edi wag ka pumunta sa langit. Kasama? Yes, bro, yung prayer kasi ito nga sabi prayer? Pag sinabi nga kasi prayer, no, pag sinabi kasi nating prayer, yan ay petition. Ngayon, nagkakaroon yan ng different definitions kung nasaan ka. Kung nasa lupa ka, tapos ang prayer mo is to the spiritual realm, yung prayer niyan is prayer to the unseen. Ngayon, kung prayer naman dun sa langit, is yan yung communication. Communication na yan. Diba? So ngayon, ito, nagkakaroon sila ng communication dito, diba? Yung when he had taken the scrolls, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lamb. Saan nga yan? Revelations 5:8, no? Sa Revelation ano yan? 5:8. Ngayon, so makikita natin, no? Na itong 24 elders na to, 24 elders is lumuhod or basta lumuhod na lang siguro, mas madaling Tagalog, before the Lamb. No, and yung Lamb na to naka ano ba yung sa English? Naka-caps lock yung L, 'di ba? No, naka-caps lock yung ibig sabihin si Jesus Christ to. 'Di ba? Lamb, before the Lamb, each holding a harp, no, and golden bowls full of incense. At ano daw tong mga incense na to? Which are the prayers of the saints. 'Di ba? Yung panalangin na yon, yung nasa insenso, is dala-dala ng 24 elders. 'Di ba? At pinipresenta niya yon kay Jesus Christ. 'Di ba? So ganun sa langit, bro. Lamsa yun, no? Ayun, INC. INC, Lamsa. Gawa 2028, yung Iglesia ni Cristo. Pero ang nakalagay talaga sa Greek is Iglesia ng Diyos. So, ibig sabihin pala, Diyos pa rin si Cristo para sa INC. Dahil ginamit nila yung Lamsa. Grabe talaga. Ano pa ang tanong mo, bro? Nasagot ko ba yung tanong mo tungkol sa pagdadasal sa mga santo? May malinaw dito which are the prayers of the saints
Sige, siguro double check mo muna kasi Pag sa sa langit na kasi, ang alam ko pag kasi ano, tao rin naman yung mga apostol, tao rin naman si Mary. tama, oo. Anong ano mo dun? So special ba sila pagdating sa langit, ganun? Parang ganun. Si Mother Mary, special talaga siya. Sa kanya nanahan ng Diyos ng for 9 months eh. Special talaga si Mary. At kaya ito meron 24 elders eh. Di ba tao Diba? lang naman si Mary? Oo, pero tumahan ba sa tiyan mo yung Diyos? Nabuntis ka ba ng Diyos? Oh, so hindi normal na tao si Mary, hindi lang ba siya basta tao. Tao siya, pero ginamit siya ng Diyos kasangkapan para tirhan siya, no? 'Di ba? Para sa kanya pumasok ang Diyos. Normal lang. Normal lang. Paano 'yun? Sinong normal? Sino pang ibang normal na sino pang ibang normal na tao bukod kay Mary ang nabuntis sa Diyos? Siya ang kinasangkapan kasi nga, di ba? Kaya nga, sino pa yung iba kung normal siya? Pag sinabi kasing normal na nangyayari sa paligid natin. So, sino pa bukod kay Mother Mary? Kung normal na nangyayari talaga siya sa paligid natin. Sige. Wait lang ha. Hanapin Sino pa? Bukod kay Mother Mary, yung nabuntis sa Diyos ha. Sa Christianity, baka naman pumunta ka sa ibang religion. Sa Lucas Parang 27 weird hanggang kung 28. magiging vessel ni Jesus Christ ay hindi pure. Si Mama Mary, Hindi. pure. Hindi yan yung topic natin. No? Hindi pa yan yung ano natin. So, Sa 11 mamaya verse yan. Ito nga, sa Lucas 11 verse 27 hanggang Yung ano to 28. eh. Ito, basahin ko. Nagsalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng maraming tao. Alam ko to eh. Mapalad ang babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Sa 28. Hindi, ang ano ko bro, yung Ngunit sumagot nabuntis si sa Diyos, Jesus, iba higit naman na to eh. mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Tama. Ganun pa rin yun. Mapalad Kasi nga, lalo ano, si diba? mapalad lalo si Mary. Eh yung ano bang sinabi ni Mary nung Pero nung diba, nagpakita sa kanya yung anghel, ano bang sabi ni Mary? No? Mangyari nawa sa akin ang kagustuhan ng Diyos. Yun yung sabi ni Mary. So sinunod pa rin niya to. Ito, blessed are those who hear the word of God and obey it. So sinunod niya. 'Di ba? So una, nabuntis na siya sa Diyos kay Jesus Christ. Tapos sinunod pa niya yung kagustuhan ng Diyos. Edi dalawa na yung nasunod niya. Oh. 'Di ba? Hindi nga. Ito Dalawa nga yung gusto nasunod kong niya. explain sa'yo. Ito yung gusto Hindi, kong agree ka ba? sa'yo. Agree ka ba? Dalawa na nasunod niya. Kung, Nabuntis siya kay Jesus Christ, una, yung sinabi ng babae, tapos sabi naman ni Jesus Christ, mas pagpalain nawa, yung sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, sumunod si Mary. Mangyari nawa sa akin ang kagustuhan ng Diyos. Yun yung sabi niya. Oh, so sumunod siya sa Diyos. So dalawa na yung nagagawa niyang tama. Base dito sa binigay mo. Pero hindi. Matanong ko lang, bakit yung word na ginamit ni Jesus Christ ay yung yun nga, bakit yung word na ginamit ni Jesus ay rather. Parang tignan mo. Yung rather. Ngunit. Yung word na rather. Yun kasi yung ibig sabihin, sinabi ni Jesus Christ na mas mag-focus kayo yung pagsunod sa Diyos. Oo. May ibig sabihin lang yun, mas mag-focus kayo doon sa may pagsunod sa Diyos. Kasi ikaw kasi, kaya nga nagfo-focus kayo, 'di ba? Parang ikaw yung babae, 'di ba? Na nag-focus kayo na si Mary ginamit lang kasangkapan. Doon lang yung focus nyo. 'Di ba? Yung Catholic Church, ang focus namin, meron siyang fiat, merong fiat si Mary, no? Yung fiat niya, yung sabi niya, mangyari nawa sa akin ang kagustuhan ng Diyos. Doon din nakapokus ang Catholic Church. Katulad ng sinabi ni Jesus, blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Doon kami nakafocus. Kayo nakafocus kayo doon sa sinabi ng babae. Di ba? Sabi ng babae, pagpalain nawa. Kasi nga yung word na ginamit ay ngunit. Kaya nga, ibig sabihin pala, kayo yung mali. Kasi nakapokus kayo doon lang sa pagkabuntis ni Mary. Kami, nakafocus kami, sinunod ni Mary yung kagustuhan ng Diyos. Which is yung sinabi ni Jesus Christ. So, kinoconsider nyo palang Diyos si Mary, ganun? Mali,
Yan, napag-usapan na natin kanina eh. Na si Mary ay tagapagdala lang ng Diyos sa kanya, dinala niya lang ang Diyos sa kanyang tiyan. Ginamit siya ng Diyos kasangkapan, pero hindi tayo dun nakafocus. Kasi nga sabi ni Jesus, mas mag-focus kayo dito, no, sa sumusunod, no, ng kagustuhan ng Diyos o sa salita ng Diyos. Ano bang ginawa ni Mary? Sunod niya yung kagustuhan ng Diyos na magbubuntis siya. Di ba? Magbubuntis siya, anong ginawa na sinabi ni Mary? Mangyari nawa sa akin ang kagustuhan ng Diyos. So, sinunod niya. So, tama to si Jesus Christ talaga. Di ba? Kayo yung mali. Kasi nakafocus kayo, doon sinusunod nyo yung babae. Ito yung sinusunod nyo. Ito yung sinasabi nyo. Yan. Ayan yung sinusunod nyo. Kasi nakafocus kayo, sabi nyo, si Mary, dinala lang sa kanyang sinapupunan. Ginamit lang kasangkapan. No? So, sabi nyo kasi, si Mary, no, ay mahalaga lang Wala kasi... naman sa turo ni Jesus Christ si Mary, Ano ba yan? Papaiba-iba ka naman? Si Jesus Christ na nga nagsasalita dito eh. Kaya nga. Relax ka lang. Makinig ka kasi, wag mo kasi ilagan yung wag mo kasi ilagan yung argument. Ang nangyayari kasi, umiiwas ka, umiilag ka. Hindi ko iniiwasan. Iniiwasan mo nga. Pasok pa rin ako Kasi nga ito ako papakita ko sa iyo Ang sabi kasi dito, nung babae, kay Jesus Christ, no? Blessed is the womb. Yung sabi mo, yung punto mo kanina. Oh, so ito nga yung ginagawa nyo, nakafocus kayo dito sa pagbubuntis ni Mary. Diyan nga kayo nakafocus, dito kayo nakafocus. Sa pagbubuntis. Oh, sige, ano yung next mo? So dinala ni Mary. So dinala ni Mary sa tiyan niya ang Diyos. Oo. Oh, so si Mary ay tagapagdala ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Oo nga. Oh, so tama yung Theotokos. Para masilang si Jesus Christ. So tama yung Theotokos. O sige, sabihin na natin na tama. Oh, edi agree ka sa Catholic Church. Na si Mary is Mother of God, Theotokos. Oo nga, kasi nga siya yung nagsilang. Oh, agree ka na pala. Edi next topic na tayo. Malinaw na tayo dyan. Anong tawag doon? Malinaw na nga tayo dyan eh. Agree ka na nga eh. Mag-agree lang. Hindi, sabihin na nga natin tama. Ganun. Ano pa bang mali para sa'yo? Parang hindi mo pa matanggap ng buo. Paniniwala nyo, hindi ko naman pwede. Hindi nga, ano pa? Respect yung paniniwala nyo kasi yun yung... Ano pa bang kulang para sabihin nating agree ka na si Mary ay tagapagdala ng Diyos sa kanyang sinapupunan? Pinagbuntis ni Mary ang Diyos na si Jesucristo. Ano pa bang kulang para paniwalaan mo yun? Hindi ka ba naniniwala doon? Naniniwala nga. Oh, so sabi mo hindi mo paniniwala yun. Sabi mo kasi, kanina pa ako nakikinig sa iyo. Ito ang sabi mo kasi, umagri ka lang kasi yun ang paniniwala namin. Pero agree ka nga kasi paniniwala mo. So, kinokontra mo sarili mo na umagri ka lang kasi dahil sa paniniwala namin to. Pero umaagree ka rin kasi paniniwala mo na rin. Hindi mo kailangan makinig ka lang. Tanong ka tapos makinig ka sa sagot. That's all. You don't have to you don't have to argue back eh. You don't have to, kunyari, nagtanong ka, sumagot ako. Hindi mo kailangan always mag-rebut. Process it, write it down, mag-notes ka, and then come back here kapag talagang na mo na lahat. No, lahat ng sinabi ko, meron ka ng rebuttal na sulat. Balik ka sa akin, ibato mo yung mga rebuttals mo. Hindi mo kailangan mag-rebuttals na agad-agad. I-process mo muna, analyze mo muna. Diba? Pero hindi nyo kinoconsider na Diyos si Mary? No, never. Kung sino man ng Katolikong sumasamba kay Mary bilang Diyos, mali yun. Mali siya, malaking pagkakamali na gagawa niya.
At napantanong ko, kino-consider nyo ba as mediator si Mary? No. Mediator between humanity and God the Father? No. Sabi kasi sa Timothy, Parang ganun. is there's only one mediator, Jesus Christ. Pakita ko sa iyo. Nabasa ko rin yan. Mediator. Ay, sorry. Sa ito. Yan. Trinitarian siya, Uncle. No, opo, Uncle. Trinitarian siya. For there is one God, there is also one mediator between God and humankind, Christ Jesus Himself, human. Yan. Isa lang. Pero ito kasi yung sasabi dito Ito yung sabi dito First of all, then I urge that supplications, prayer, intercessions, and thanksgiving be made for everyone. So inutos pala sa atin yung mag-intercede. Tapos pagdating naman sa sa verse 5, for there is only one God, there is also one mediator between God and humankind, Christ Jesus Himself, human. So ibig sabihin magkaiba yung mediator sa intercessions. Hindi sila pareho. No, so si Mother Mary is interceder. No? Nag-i-intercede siya for us. Hindi siya mediator. Interceder po siya. Mediator kasi para sa priest yun eh. Yung mediator para sa priesthood. Si Jesus Christ is our high priest. Kaya sa verse 6 dyan, sabi niya, after he has washed us from his blood, di ba? Sa verse 6 dyan. Kasi priesthood ni Jesus Christ, yun. Tsaka kung bakit ba siya tinawag na mediator? Kasi sa isang persona ni Jesus Christ nag-unite ang humanity and ang God. Yeah, yung hypostatic union. Naniniwala ka doon, bro? Alet, ano yun? Hypostatic union. Trinitarian ka ba, bro? Trinitarian ka? Paano yung yung sa hypostatic union? Kasi Trinitarian ka eh. Trinitarian din kami eh. Paano yung hypostatic union? Kailan nag-start yun? Na lang. Baka di niya alam Uncle yung term na hypostatic union. Yung hypostatic union is si God is si Jesus Christ is one person, pero meron siyang fully divine nature and fully human nature. No, so tunay na tao at tunay na Diyos siya sa isang persona ni Jesus Christ. Yun yung hypostatic union. Naniniwala ka ba doon? Yun pala. Oo. Naniniwala daw siya Uncle Noel. Kasi kapag yung Trinitarian ka, maniniwala ka sa hypostatic union, ibig sabihin si Jesus Christ ay Diyos, He took upon Himself another nature, which is the human nature. So ang human nature, it's a developmental. Ang humans are developmental, di ba? So ang una diyan, fetus ka muna, di ba? So una nga zygote ka muna eh. So ibig sabihin, upon entering the world and upon taking upon himself the other nature of yung kanyang perso, kasi he is a divine person. He is not a human person. He is a divine person. It starts from the very beginning in the conception sa womb ni Mama Mary. So, ibig sabihin, yung hypostatic union niya starts from the very conception. Yung na siya, ano ba yung conception? Pinaglihi. So, ibig sabihin, kaya si Jesus Christ, ibig sabihin may dual nature siya, nandun pa lang siya sa tiyan ni Mama Mary. So, kaya tinatawag si Mama Mary na God-bearer, yun yung Theotokos. It doesn't mean na goddess siya, no? Kung hindi, yung tunay na Diyos na galing sa langit ay kineri niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan. Yun. No? Okay. Di ba napakadali lang kung iintindihin mo ng maayos yung katuruan ng simbahan. Kasi most likely na naririnig natin, kasi born again din ako dati, hindi naman ako Katoliko. So, most likely na naririnig natin dati is talagang chismis lang, bintang ng mga
Na itong mga Katoliko lumuluhod sa rebulto, so therefore sinasamba nilang Diyos-Diyosan yung mga rebulto, ganyan ganyan. Ang daming bintang talaga. Ito uncle yung sinabi mo kanina, oh. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became an adult, I put an end to the childish way. So, talaga, progressive talaga yung human, di ba? Yung tao. Nagpo-progress talaga. Sabi ni Pablo Yan, mismo. si Apostol Paul. So, anong pa? Tanong mo pa, bro. Saan ka pa hindi naliliwanagan? Bakit hindi ka pa Katolik? Yan yung tanong ko. Kasi ito talaga yung pinaka-ano natin, yung pinaka-topic natin na yun. Di mo pa nakikita yan? Bakit hindi ka Katoliko? Yan. Bakit hindi ka pa Katoliko? Napag-isipan mo na ba yan, bro? Nag-isip pa ako nung may tatanong eh. Pero ngayon, habang nag-iisip ka, bakit hindi ka pa Katoliko? Ano pa yung mga kulang? Baka dyan mo maisip. Yung Doctrine of Trinity, bro, na pinaniniwalaan niyo rin ay isang katotohanan na doktrina ng Katoliko siya. Doktrina ng Katoliko na minana ng mga Protestante, bro. So, kahit yung Biblia na hawak natin ngayon, yung 66 books na ginagamit mo yun ay canonization ng Catholic. Hindi, pag sinabi mo canonization, hindi lang siya compilation. Kasi ang dali lang niya mag-compile, kunyari ang Biblia, nahulog mula sa langit, ano mo lang siya, assemble mo lang siya, compilation na siya. Pero ang Biblia, hindi siya nahulog sa langit. It's a process of searching which is authentic and non-authentic. So yung 66 book na meron ka ngayon, galing yan sa 73 books ng Catholic. Binawas lang ng mga Protestante yung 7 books of the Old Testament na hawak-hawak ng Catholic. Pero yung New Testament na hawak-hawak mo, bro, yung 27 books is exactly the same of what we have because nanggaling siya sa canonization ng Catholicism. Walang kinanonize kahit isa ang mga Protestante, kundi minana lang na. Ganun lang. Wala silang council. Hindi nga nagkakaisa yung mga Protestante, nagdidebate sila na. Nagmumurahan pa nga eh. Yung sekta ng Baptist Church, iba-iba yan. May Southern, may First, Second, Third. Binabahan ka, bastos. Nagmumurahan sila. Okay lang marinig rin naman yan. Yung malayo ang connection ko. Okay. Okay lang yan, bro. Sorry. Okay lang yun. Yun, naintindihan ko naman. So, ito si Rudolph. Habang mag-isip ka muna ng tanong mo, Noah, na. Si Rudolph. Hello, Rudolph. Paskong Pasko na. Merry Christmas! Merry Christmas, Rudolph. Yeah. Asa si Santa Claus? Santa Claus, santo rin ng yan eh. Santo rin ng Catholic Church yan, yung si Saint Nicholas. Nasa yan? Nasa yung sumapak. Council of Nicaea. Sumapak kay Arius. Diba? Totoo yun. Si Santa Claus, sumusuntok pala si Santa Claus eh. Ang kulit na ngayon. Totoo yun, di ba? Sa yun eh. Documented yan eh. Oo. About naman bro sa salvation. Anong meron? Yan, si Uncle Noel magaling dyan. Sige nga. Anong tanong mo dyan? Diba kasi mga iniisip ko kung anong magandang itanong dun eh.
Kasi sa inyo, di ba, once Anong saved, way ng always saved. salvation para sa inyo? Si Jesus Christ. Hindi naman. OSAS? Hindi kami na-agree doon sa OSAS. So agree rin pala kayo sa Catholic Church. Agree Na kami sa Word of God. you could lose your salvation. Hindi You kami could. nakabase lang sa pangalan ng church. Ano yung pagdating sa kaligtasan, ano yung Si si Jesus Christ nga, yung kung ano yung mga inutos niya. Sabi niya kasi ni Jesus Christ, if you love me, obey my commandments. Obey my commands. No? So, kung mahal mo si Jesus Christ, sundin mo siya. Ano ba yung mga pinag-utos niya? No? Be baptized, no? Hindi kailangan kang mabautismohan. Confess, o forgive each other. Confession yan. 'Di ba? Tapos yung kasal. Yan, meron ding kasal. Meron ding anointing of the sick. Yung pinagutos niya sa mga apostol na pagpapagaling ng mga may sakit. 'Di ba? Yung pagpapahid ng langis, yun. Tapos yung holy orders, yung pagbibigay ni Jesus ng authority sa mga apostol. Yung yung compil, yung confirmation. 'Di ba? So, yung Eucharistia, unless you eat my flesh and drink my blood, you will have no life in you. Diba? So, yun siya bro, marami. Marami yung inutos si Jesus Christ. So ibig sabihin kailangan pang gumawa para maligtas. Malamang, sabi nga ni Jesus Christ, if you love me, obey me. Ano naman hindi mo sundin sa Jesus Christ? Hello po. I have a question po. Ibig sabihin, sige, ikaw muna. Pag hindi niyo po ba yun sinunod, does really mean na masusunod po kayo? Ano? Ha? Pag hindi niyo po inobey yung mga alintuntunin po or mga word ni God. Ni Jesus Christ. Ni Jesus Christ. Yes po. Mapaparusahan ka. Na Mapaparusahan ka kasi makikita mo siya sa Lucas 12. Lucas 12. Okay po. Basahin ko sa iyo, pakita ko sa iyo dito. Around 47 to 48. Books, anong translation ba? Sa Douay Rhymes na siguro, or ESV? ESV na lang siguro? ESV. English Standard Uncle, Version. baba mo na ako, mamaya ako babalik, Uncle. Sige, Uncle, sabi dito, and that servant who knew his master's will, but did not get ready or act according to his will receive a severe beating. Paparusahan ng mabigat. Pagdating sa 48, but the one who did not know and did deserve a beating will receive a light beating, parusang magaan. So magkaiba pala. Tapos kailan ba 'to mangyayari? Ang sabi, the master of that servant will come on a day when he does not expect. Sa second coming to. So hindi to habang buhay ka pa ngayon, So sa second coming to mangyayari. Ka mapaparusahan. 'Di ba? What I have a question po. What kind of parusa po ba? Ayun, sa Catholic Church kasi mayroon kaming tinatawag na purgatory, or meron din kasalanan na kasalanang hindi nakamamatay at kasalanang nakamamatay. Pakita ko rin sa inyo yung verse para natin kasalanang hindi nakamamatay. Tagalog yun kasi pag hindi nakamamatay. Kasalanang hindi nakamamatay. Hindi nakamamatay. Makita. Saan ba yun? Search ko nga yung kasalanang hindi nakamamatay sa Bible. Medyo malalim kasi yung Tagalog ng ng MBB So, hanapin natin yung medyo mababaw na Tagalog. Kasalanang hindi nakamamatay. Hindi nakamamatay. Bible verse. Wala kasi ako notes. Hindi ko
Hindi ko alam kung saan yung mga Bible verse. Yun, 1. 1 John 5:17 pala. 1 John 5:17. 1 John 5:17. 5:17. Ito bro, sabi oh. Ito ang sabi. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Diba? Meron palang kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ano yung mga yon? Sabi doon sa may Lucas 12:46. Isin yung yung kasalanang paparusahan ka lang ng mabigat tsaka parusang magaan. Diba? Sabi Tagalog. Ang aliping Buhay na... ka pa nun. Hindi, second coming nga eh. Second coming to eh. Kasi kailan ba? Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan. Second coming to. Di ba? Hindi to bukas or Di ba? Okay, in your own understanding Wait lang lang. po, what kind of parusa po? Let's say, during the second Ito. coming. Ito kasi. Most likely kasi hindi siya parusa na punishment kung hindi discipline eh. Dinidisiplina ka. Yun. Kasi may kita natin yun dito sa Wisdom of Solomon. Saan ba yun? Wisdom of Solomon. Saan ba yung Tagalog kasi? Alright. Sa NRSB na lang. Wisdom of Solomon. Okay, I have another question na lang po. Ito nga, papakita ko na sa'yo. Of Solomon. Maganda yung tanong mo eh. Hindi ko makita dito yung Chair, Barsira, Songs of Jerusalem. Ito, Wisdom. Chapter 3, verse 1. Ito, babasahin ko sa'yo. But the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will ever touch them. In the eyes of the foolish, they seem to have died, and their departure was thought to be a disaster, and their going from us to be their destruction, but they are at peace. For thou in the sight of others they were punished. Their hope is full of immortality, having been disciplined a little. Disciplined pala yun. Hindi pala talaga siya parusa, kundi disiplina lang. Diba? Yan siya, disciplined a little. They will receive great good. At ano ba yung great good na yun? Diba? To be with God, makasama ang Diyos. Because God tested them and found them worthy of Himself. Like gold in the furnace, He tried them, and like a sacrificial burnt offering, He accepted them. Diba? In the time of their visitation, they will shine forth and will run like sparks through the stubble. And they will govern all nations, rule over people, and the Lord will reign over them forever. So, yun siya pala bro. Diba? Idadaan sila sa isang forge, no? Kung saan ginagawa yung mga espada. Diba? So, meron palang apoy na makapagpapalinis. Diba? Sabi sa 1 Corinthians 3:15 yata yun. 1 Corinthians 3:15. Saan ba yun? 1 Corinthians 3:15. 3:15, if I'm not mistaken. Ayan Diba? If the work is burned up, the builder will suffer loss. The builder will be saved, but only as through fire. Diba? Ano pa sabi dito? If what has been built on the foundation survives, the builder will receive a reward. Ano bang sabi dun sa Wisdom of Solomon? Diba? Ano bang sabi dito? Saan ba yun? Ito. Having been disciplined a little, they will receive great good. Diba? Reward.
they will receive reward yon. Katulad dito sa may 1 Corinthians 3:15. If the work is burned up, the builder will suffer loss, and the builder will save only as through fire. Tapos sabi sa may 14, if what has been built on the foundation survives, the builder will receive a reward. Diba? So, ayun pala yun. Ganun na pala, disiplina pala siya. Diba? Yun siya bro, disiplina siya. No? Pero idadaan ka sa apoy. Katulad yun ang ginawa kay Elijah. Live coal. Ito isa. Okay, Isaiah pala. Elijah tuloy. Ito ang sabi. Then one of the seraphs flew to me holding a live coal. No, ibig sabihin nagbabagang uling. That had been taken from the altar with a pair of thongs. And the seraph touched my mouth with it and said, now this has touched your lips. Your guilt has departed and your sin is blotted out. Diba? Then I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send and whom will go for us? And he said, here I am, send me. So, ito pala yun siya bro. Yung guilt niya daw ay nawala. Yung kasalanan niya nawala. No? Nung natouch, nung uling, yung kanyang bibig. Diba? So, yun pala yung bro. Dadaan, yung meron palang apoy na nakapagpapalinis. No? At meron din palang apoy na talagang nakakapagparusa. Diba? Katulad ng burning bush. Bakit hindi nasusunog yung bush kahit may apoy? Diba? Ganon din yung apoy sa purgatorio. Diba? Hindi siya nakamamatay pero lilinisin yung mga kasalanan mo. Diba? Ganon siya sa purgatorio. Hindi siya para parusahan kung hindi para disiplinahin ka, brother. Ganon siya, bro. Kasi kahit sabi nga ng Bible, sabi ni God, hindi ka mahal ng magulang mo kung hindi ka pinapalo or dinidisiplina. Diba? Ganon yun, bro. Part ng pagmamahal ng Diyos yun, yung ganong klaseng disiplina, bro. So, ayun siya. Tignan mo kung anong klaseng parusa. Hindi siya talaga parusa kung hindi disiplina. Okay, thank you po. Sige, brother. My next question po is, before the Judgment Day, saan po ba hiniheld yun? Actually sa harap ni Lord mismo. Sa siya nasa Daniel 7. Tingnan, Daniel 7. Daniel 7 verse 9. Alam ko 13 yun eh. Ito sabi. And as I watched in the night vision, I saw one like a human being coming with the clouds of heaven. So sa second coming to. Yung pagbabalik ni Jesus Christ na parang nasa ulap daw siya. And he came to the Ancient One and was presented before him. To him was given dominion and glory and kingship, and that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not pass away, and his kingship is one that shall never be destroyed. So ayun yung bro, yung sa harap talaga sa harap ni Jesus Christ yan sa second coming. Okay po. Sila husgahan. Okay, do you believe in hell and heaven po? Yes or no? Of course, yes. Okay. So, in Christian belief, actually, we're taught nga... Protestant Christian or the original Christians, which are the Catholics? In general Christian. Yung heaven and hell. Yan yung okay. Sure. Does that mean po ba na billions or maybe millions of Muslim Buddhists, they will go in hell? Hindi natin sure kasi hindi ganyan yung hindi ganyan yung doktrina ng Catholic Church. Ang Catholic Church po meron kaming tinatawag na invisible members of the church. Ibig sabihin kung sino yung mga taong labas sa Catholic Church pero sinusunod ang kanilang konsensya, no? Or yung talagang gusto nila sa post nila sundin ng Diyos, or yung mga tao din na hindi naabot ng salita ng Diyos. Halimbawa, yung mga tao sa Sentinel Islands, diba? Yung mga tao sa Sentinel Islands, binan ng government nila yung pagpasok doon sa island nila. So ngayon, wala silang alam about the modern world.
Ang alam lang nila yung all about yung doon sa island nila, sa loob ng island nila. Yun lang alam nila. So wala pang Kristiyano ang nakaano doon, ang nakapag-preach doon about kay Jesus Christ. 'Di ba? So mapupunta ba sila sa impyerno porket hindi nila narinig si Jesus? Hindi nila narinig yung gospel? Hindi natin alam. They can be saved. No, they can because they are in the hand of God. No? Sabi nga ng Bible, sa labas ng simbahan, Diyos ang humahatol. No, so hindi ko pwede sabihin kung yung mga Muslim na yun is maliligtas. Pwede ko sabihin, pwede. They can. There is the possibility. No, because yung Diyos talaga ang magde-decide. Diyos ang maghuhusga sa kanila. Ganun yun siya, brother. Oh, malis na. Ba't umalis? Ano, sino pa next magke-question? Request ka lang ulit bro ha, kung nawala ka. Baka lang nawala yung signal mo eh. Brother Noan, baka may tanong ka pa. Naisip ko pa. Sige brother. Isip ka lang dyan. Makinig ka lang muna siguro. Tapos sulat mo yung mga sinasabi ko para pwede may double check. Tapos kapag pagka double check mo, nakita mo mali yung sinabi ko, pamalian mo ko, ganun. May ito mali yung sinabi mo, ganyan. Sino pa magtatanong? Ang. Ayan si Ang. Baka magtatanong si Ang. Hello, but what's up, brother Ang? What's up? Hello po, hello. Ano pong religion natin, brother? Alhamdulillah, Muslim po. Opo, welcome po kayo sa live natin. No? Kung meron po kayong question about sa Catholicism, pwede po kayo magtanong. Mahina po yata yung signal nyo, brother Ang. Sino po yung mga gustong umakit dyan, mag-request po. Natuyo-tuyo yung bibig ko. Gusto ko mukha tubig. May tanong ako, bro. Sige bro, ano yung tanong mo bro? Kung alam mo yung mga religion yung mga leaders na naka-argument ni Jesus Christ. Hindi yun sila kung bastang religious lang. Pharisees talaga sila. Pharisees. Mga Hudyo. Hudyo sila kung tawagin. Si Jesus Christ, Hudyo din eh. Pero di ba mga religious sila? Si Jesus Christ, they're religious eh. Hudyo nga siya, Hudyo, si Jesus Christ. Meron talagang religion si Jesus Christ na kasi pag sinabi mong wala siyang religion, edi ang lalabas, atheist siya. Kaya nga mayroong religion kasi may kinikilalang Diyos, no? At si Jesus Christ, kahit Diyos siya, persona niya, meron nga tayong Trinity, so kinikilala niya talaga ang Diyos Ama. Yun yung Judaism.
Ano ba yung mga yung church ng mga leaders noon? Yun, church leaders, anong meron sa kanila? Mga hypocrite sila eh. Tinawag silang hipokrito ni Jesus Christ at that time eh. Kasi ang sabi, mas nakapokus daw sila sa kalinisan kaysa mismo doon sa may loob, sa may panglabas na kalinisan kaysa sa may kalinisan panloob. Yun yung sabi ni Jesus Christ. Nakafocus sila sa para daw silang whitewashed tombs. Pero sa loob daw ng libingan na yon is nabubulok na katawan. Yan. Sige, brother. Ano yung mga religion nun? Sa Jerusalem, Judaism, tapos paganism. Sa Judaism kasi meron yan iba't ibang sekta. Meron yan tinatawag na Essenes, meron tinatawag na Pharisees, tsaka Sadducees. Actually, marami pa yan, pero yung tatlo lang yung naaalala ko sa ngayon. Meron pa yung iba, naalala ko. Yung tatlo pa lang naalala ko, yung Essenes, Sadducees, tsaka Pharisees. Silang tatlo pa lang naalala ko. Pero mga sekta sila ng Judaism. Judaism pa rin sila, magkakaiba lang. Tapos meron din yung mga Gentiles, may dala silang paganism kasi nga Gentiles sila eh. So outside of Jerusalem sila. So meron talaga silang pagan practices. Gentiles ay tayo yun Hindi na tayo matatawag sa mga hindi Hudyo. Pero sa panahon sa Christian worldview, hindi na tayo Gentile, Christian na tayo. Kasi hindi na tayo Gentile, kundi Christian na. Pero kung ikakapit natin sa mga Hudyo, Gentile pa rin tayo para sa kanila. Ang ganun. Pero Gentile tayo. Kaya lang, ang tawag natin sa sarili natin, Christian, hindi Gentile. Ano pa tanong mo, bro? May isa ko pa nga eh. Good yan Good yan natatanong ka. Bihira lang yung ganyan, yung tanong lang ng tanong. Yung iba dito, tanong lang ng tanong tapos nagre-rebat ng tapos pag napamalian, aalis, maglilib. Basta sa'yo, yung mga sagot ko, sulat mo muna. Yung pala. Ano ang tawag doon sa yung parang crucifixion ba yun? Yung mga tao na papaspas. 'Di ba sa Catholic yun? Teachings. Yung nagpapalaspas? Palaspas ba tawag doon? Yung yung... Hindi, yung nagbibit-bit din ng cross, ganun. Ano bang tawag doon? Parang nakalimutan ko yung tawag doon. Pero pero hindi siya teaching ng Catholic Church nalilito ka. Yun siya, devotion yun ng tao. Devotion ng tao yun. Pero hindi siya ini-encourage ng simbahan na gawin kasi nga syempre masakit bukod sa delikado, masakit, 'di ba? So pero hindi siya tinuturo ng simbahan na gawin yung magbubuhat ng cross, pero devotion kasi nila 'yan. Na gusto nila maranasan yung naranasan ni Jesus Christ. Ganun yung empathy nila kay Jesus Christ, no? Ganun kalalim yung pananampalataya nila kay Jesus Christ, yung relationship nila na handa rin nilang pagdaanan yung pinagdaanan ni Jesus Christ, pero hindi siya tinuturo ng simbahan. Devotion nila yon.
Pananampalataya nila yun. Personal pala yun. Personal yun siya. Ibig sabihin, kung hindi siya tinuturo ng Katolik, so saan nila kasi may encouragement yan eh. Sino yung nag-encourage sa kanila para gawin yung bagay na yun? Actually, sarili nila. Tsaka ano siya tag doon, reenactment kasi siya reenactment. Alam mo yun, na kasi syempre dati wala pang TV. Diba? Wala pang TV. So, ang nangyayari pa lang dati nun, mga teatro. Alam mo yung mga teatro nun? So, sa mga teatro na yon, doon din ipinapalabas kung ano ba yung nangyari kay Jesus Christ. Kung paano nangyari. No, hanggang sa lumawak na yon, no, yung iba't mga tao na gusto nila gano'n na ipahiwatig din, no? Yung kung paano yung buhay ni Jesus Christ sa pag-reenactment nila. Kung ano talaga yung nangyari sa panahon na yon. Halimbawa, si Jesus Christ, may daladalang cross, naglalakad hanggang papunta dun sa may pagpako sa kanya. Yung iba, sobrang extreme, nagpapapako talaga. Yung may yung tatagos talaga yung nako. Meron. Pero hindi siya turo ng simbahan. Yan reenactment siya. Parang sa panahon ngayon, yung mga pelikula, di ba? Ganon. Parang ganon siya dati. Ganon siya dati. Hindi. Reenactment siya. Agree ka ba sa akin kung sasabihin kong blasphemy yun against kay Jesus? Hindi rin. Hindi siya basta Hindi siya basta-basta blasphemy kasi do they do it to humiliate Jesus Christ, or do they do it to show what happened to Jesus Christ? Kasi sobrang daming tao ang hindi nagbabasa ng Biblia. So ano yung mga way? Iba't iba yung mga way kasi niyan. How do you present the Bible? 'Di ba? So isa yung mga paraan dati na pagre-reenactment, yung parang i-acting nila kung ano yung nababasa sa scripture. 'Di ba? Kunyari, sinabi sa scripture, si Jesus Christ nagbuhat ng cross hanggang doon sa may Golgotha, 'di ba? Tapos pagdating sa Golgotha, pinako siya. Tapos ganun yung ginawa nila. Binitbit din nila yung cross hanggang doon sa may lugar kung saan sila ipapako. Tapos ipinapako rin sila, pero hindi nila yung ginagawa na pinapalitan nila si Jesus Christ. Ginagawa nila yon to show the others what happened to Jesus Christ. Ganun siya, pero di ba, it depends nakadepende yun sa puso ng tao Kasi nga yung Diyos lang ang nakakita sa puso ng tao. Kasi ang isa lang naman ang hindi pinapatawad na kasalanan, yung blasphemy against the Holy Spirit. No? And yung blasphemy against the Holy Spirit, yung Holy Spirit kasi ang nag-uudyok sa'yo para ma-realize mo na makasalanan ka, no? And pag na-realize mo na makasalanan ka, dapat humingi ka ng kapatawaran. Ngayon, kung binablaspheme mo ang Holy Spirit or nire-reject mo ang Holy Spirit, paano ka hihingi ng kapatawaran kung wala ang Holy Spirit sa'yo? So, kaya paano ka papatawarin? Diba? Kaya yun ang blasphemy of the Holy Spirit na hindi talaga napapatawad kasi hindi ka humihingi ng kapatawaran. Ganun siya, bro.